Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Crime and justice. Crime and justice. Crime and justice. Crime and justice. Every Crime and justice. Crime and justice. Crime and justice. Crime and justice. Ayad-ayad nga udro adlaw mga kasimanwa. Alas 11:06. Iba ka na nagpahaungon sa inyong mga pang-ilabas. Ano ba gara? Pilot episode o ang muling pagbabalik? Magkaroon nga adlaw karat na Sabado, alas 11 hasta alas 12 od turong adlaw. So inyo karang bagong pagtutukan sang oras nga talakayan, Crime and Justice. Libre ang legal advice on air. Yes, number 107.7 Energy FM Kalibo. Welcome sa mga tagpagamati sa magiging suki gunaton kada Sabado. Sa aton nga mga kasimanwa, sa aton nga pinalanggang probinsya Tagaan, rong 17 tanan kamakabanwahanan. Sa aton nga kalapit probinsya and around the world. Nagapangalagad yun, programang Crime and Justice. Only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. A proud member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang pinakasikat na FM. Again, hasta kita alas 12. Magkaroon karang adlaw Sabado and every Saturday na po.
Ani sa may mga katanungang legal, kabin sa hindi maka-afford, it's serbisyo't abogado. Ara, rong igataon namon kinyong libreng pagpanerbisyo publiko. Libreng legal advice on air. Magpadagamang at inyong mga pangutana. In fact, may mga advance gon nga nagpaabot. Andag kara nga mga katanungang legal. Nga pag-sabton itaton kara nga partner, Attorney Axel Gonzalez. Sa mga gustong magpartisipar, bukasyon raton ng mga linya at komunikasyon. Pwede mag-comment sa comment section itaton kara nga Facebook Live. Ani sa mga wapa nakalike, naka-follow sa ating Facebook page. What are you waiting for? So yun nga mang Energy FM 107.7 Kalibo. Pwede man nga tumawag sa pinakasikat nga numero sa probinsya Tacloban sa balat ng radyo 0928-125-7274 or tumawag sa amon nga mga landline numbers Pantel Line 268-6118 or call me via Globe Line, dial 500-8121. Crime and Justice. Pwede man ha nga bisita sa Broadcast Center sa Energy FM located at 3rd floor ACP Center along Rojas Avenue, corner Acevedo Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Sa mga hindi magpakilaga, you know what to do. I-private message sa amon karang Facebook page. Rin yung mga katanungang legal. O pwede man sa akon nga official Facebook fan page. Mag-private message man sa Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw. It's 11:11 in the morning. Sa mga nag-ilabas kon makaron ha. Bon appetit mga Kasimanwa. Ano rin nyo na nga ginapahaom para sa inyong ilabas? May sabaw o mamaga? O hindi tawan pagpabuhayon pa. Nag-standby ko natin nga partner, Attorney Axel Gonzalez. Attorney, good morning! Pre Jofel, may tayad nga agahon kimo ag sa gapagamati sa Aklan ag sa bilog nga kalibutan. Ayun! Sa imong programa. Sa aton! Dahil hamat bilog nga kalibutan ay may Facebook kita internet. Exactly. Kinasubscribe at atong mga kaibahan ni mga aton bagang mga ginahambar naton nga mga Kasimanwa nga may problemang legal sa abroad. Hay ito sa abroad. Ang kinahanglan ng doro advice. It abogado. Di tawag ang Santa Katon total libre man dahil aton man public service sa atong mga OFW, sa atong mga Kasimanwa nga sa abroad. Actually sanda kita kinahanglan nga anak nga may kinahanglan dahil ang daming mga problema sila dito, especially pag may mga property. May mga na-encounter tayo dyan na umuwi dito sa Pilipinas para ayusin ang properties. Hindi ko nasasabihin ng pangalan na, sabi ko, ganun talaga. Pag wala ka dito, kahit sa'yo ang property, kung sino nakaposisyon, sa kanya na yun. Ayun, ang masakit. Mostly kasi mga kamag-anak din. Kaya wala lang. Oo, kamag-anak din yung yung claimant. Ay, kamag-anak din, mga Irinsya, something like that. Tapos, na natin, hati-hati na natin. Ito kay Juan, kay Jose, kay Juliano, kung kanyo. Okay.
si Juliano is abroad. Ay si Jose nagaposisyon. Ay posisyonan ni Jose, what mo natawid fruits o kita ko anang iugta. Ay Tapos ginapadaghan pa mo ni Juliano chocolate, sabon. amogit. So, pag abot it adlaw, later on, halimbawa, namatay yung sanda, andaw yung mga inunga yon, the children, the heirs, ayan na, iba na. Gulo na yan. Sureball na yan. That is the reason why we have this program also. One of the reasons na meron tayong program para maka-reach out tayo sa atong mga kasimanwa sa abroad nga may legal problem. Di tumawag na lang sila sa Energy FM. In a way, public service naman tayo dito. At saka, alam mo, marami talaga yung mga problema. So, yan ang advantage ngayon natin sa ating technology. Isan ito sanda sa abroad, dahil pwede sanda makapag-interact sa atin. And we are willing, dahil kasi ang Energy FM pa rin, hindi naglulubat. No, energy agad eh. Yung iba kung naglubat. Pero sa Energy FM walang lubat. Walang lubat kami sa serbisyo. Energetic always. Kanan talaga yun eh. Energetic kami sa serbisyo. Wala kaming lubat sa Energy FM. Kamusta ang sitwasyon dyan ngayon sa Kamaynilaan? Ano ba? Medyo mainit. Pakainit ba ng panahon? May pa rin. So, Talaga, kaya ngayon, normally hindi ako nag-aircon pag walang kusina eh. Pero ngayon, kailangan. Kahit na walang tao, aircon talaga ako, mainit talaga. Kaya okay lang. Malapit na ang tag-ulan eh. Gani ibarong pagpasok ng May, medyo kuwan na yan, babawi na yan. Oo, mga June na yan eh. Aron yung tag-ugan na ron, agarado man sa ganas. Paano gali rin makatangkihan? Ano yung makatanggihan ka na? Kaabo ang nakita na sa may kaano, sus, magagot pwede na magpatintero ito si daw tangki. Gagigiltak. Ano? Mga kwantar tupi. Rabit ang mga kon makaroon ng sitwasyon, no? Ay baw, ay may dyan yung mga kon niya sa akgan, sa probinsya, medyo mabong lilim, no? May hangin-hangin. Makon sa mga apartment ka na sa Manila, makon nga, skinita rin ginaagyan, hay. Maumagta siguro makon itong sitwasyon, itong makara. Pero kung yun nga lang, may aircon ka yan, pero kung may problema talaga. Mainit talaga. Kung may aircon ka yan, okay. Halara yung binukas, bill man dahil natin. Kung basta inverter, matipid man. Sa bagay, basta inverter, medyo kuhan. Pero kung bukod inverter ba, grabe. Ay, tanan, makaroon, bukas, daywak electric fan, kaliwa kanan. Oo. Gagatanaw TV, makarang oras. Gapamati radyo, makarang oras. Oo. Nakatutok, daywat ako ka electric fan, may sa gilid, may sa waga, may sa tuo. Ay dati, hiwa masandag electric fan. Oo, makaroon yung kinahanggan. Sa atong mga kasimanwa, inom mga kamutabong tubig. Importante ka ron, stay hydrated. Iwas heat wave. Oo. Hydration. Stay hydrated. Tubi. Doon na galing gabi may kulay. Pagbukunyot, mainit. On the rock o anong chaser man yung haluon gano'n, no? Alas pag amig-amigon do oras hapon mag-amig-amig pwede yun. Oo. Pero sa makaroon mabulay ani mo kung bukod importante ro paganawon stay at home. Mag-stay at home ang ginanay ka mo, hindi anay ka mo gilinuwa o kung importante gid magdagilit payong, no, kago kung ano man nga pananggalang sa uga abuman nga mga handy nga mga tumbler nga sudla tubi, no? Yes. Dagagid ka mo dagagid agud inom-inom lang dayon pag medyo magain yung hingaron pamatsa gaghanghangon, ano? Sa mga nagakapi na nga mainit ay dahan-dahan niya bawas-bawas yan nero pag pangapi. Tibla na at kape no. Nakaka-dehydrate ang kape pare. Ay, kakahambag ko yan tapos bilang kapatimpla gilawat kape ron. Kape man ako re pre. Nakita mo gid ron. Ay aircon mata kita.
Sa aircon mo kita. Okay lang, taro na iya man. Manabi ako nga makaistorya man kamo sa Bauta sa kabuhay manaton nga naputo, no? Naduga sa kahanginan, pilambugan man, ano? 6 months. Nagkita man kita, nagkita kita in some occasions, no? Pero, wagi na surprise gida kon sa iyong mga mensahe pagtawag nga to nga okay na tayo, balik na tayo. Oo, harangani mas manami damahon kung kada Sabado no ay samtang nagapahaom it ilabas, nagauilabas ng mga kasimanwa naton ay nakatutok sa aton nga nga crime and justice program. No, every Saturday na po ito ha, not just today, every Saturday. Agaro aton nga amigo nga Batikan kilaga nga abogado ha, Attorney Axel Gonzalez rong magatao katon nit libre nga legal advice. In fact, attorney, I have 3 ba to? 4 maabo pa nga ni no mga concerns daton nga makasimanwa ay riba abihay ano gida nagkasubo man nagpahuway na raton nga programa no due to some reason no nagpahuway abo katurong natingga nagtag sa yuran nanda taghaplag naton nga bagabalikon kita ay abaw grabe taran na pasagamat harawon man na finally magka-avail man nagkamit legal advice nga libre ag sa kabuhay-buhay man namon nga kinimkim itayang nga problema nga wagid gida kami pangayuan it manami nga advice nga legal ay hindi man namon afford no nga magagto sa mga private lawyer para mag set at appointment para mag pangutana ay haralang gida man na ramon kara nga option no ag ginapasagamatan ro inyo man nga programa nga kada Sabado ro inyo nga muling pagbabalik sa crime and justice. Well, anyway, basi may gusto ka nito nga miyawon, samtang ginapili ko pa kung sinori kararako na ano. Ako ay masadya because alam mo yung public service at saka legal service natin na maikabulig natin sa atong mga kasimanwa ay yung bang nag-enjoy ka rin nga nakatulong ka sa atong mga kasimanwa in our small way, no? Kung makabulig, di mabulig kita. Something like that. Pero as much as possible, hindi lang sa pagbulig kinyo, kundi pagproteksyon ko inyong karapatan will also be our concern. Pag may nag-aabuso kinyo o may nag-take advantage kinyo, ay itawag ninyo kamon at bibigyan namin kayo ng magandang referral kung ano dapat obrahon. Especially kung may mga tao nga nag-aabuso sa andang pwesto. Halimbawa, sa gobyerno. Sa payan. Madali lang kasuwat sa ombudsman dun. Karon magkwansan na kung di sila mag-ayos. Kaya ako, gataw ako warning sa atong mga tao, atong mga kasimanwa sa akyan. Kaya bigit sa mga opisyalis nga public service is a public trust. Tapos, public servant tayo. Hindi tayo ang hari. Iyon! Hindi tayo ang hari sa ating mga kasimanwa. Public servant tayo. So we have to serve the people. Haron gidaro na mito na to. First and foremost, pag hindi nyo ginawa yan, at may nagreklamo sa inyo, boom, may tama kayo. Boom, panis. Please, ubrahan nyo rumayad. Ubrahan nyo kung paalin makabulig sa atong kasimanwa and we will be supportive of your, kung ano inyong ginaobra, supportive of your official function. We are not, hindi tayo magni-negative, hindi naman tayo tanga, bulag, pipi at bingi. Kung maganda ang trabaho nyo, dayawon, palakpakan. Pag hindi magandang trabaho nyo, ombudsman. Tapos paulit-ulit pa, tapos sinasadya na. Nasanay tayo dyan sa mga ombudsman, kaya mag-ingat kayo. Kaya mag-ingat kayo A friendly advice sa mga elected officials, sa mga appointees, no, sa gobyerno. This is just a friendly advice. Wa man akong kamo pahadluki. Just a friendly advice again and a friendly reminder nga obrahait insakto. Ra inyo nga ginan na sumpaan nga trabaho, no?
hindi it magpinaloko. And then, sariling busat, rung nagadamo. Mga kalukuhan nyo rin na. Tigilan nyo na yan. Once nga, may masilip nga okin nyo, sa ombudsman gid kita madiretso. Attorney, here we go. Una naton nga pagatrataron nga concern, halin sa aton nga kasimanwa, hara siguro raton karang unahon, although hindi unaton pag panganganan pa imora, ay Okay. base kung magsagabunutan sa nakarasan ng kapitbagay, ay love your neighbor itabi dapat. O galing, minsan hindi maiwasan ng mga marites marisol nga kapitbagay. Ay nagkagulo na yun, no? Kita mo nga sa social media makaroon dong party sa mga utang bang raho, no? Grabe gid man nakato pag pangutang mo kakon, hey. 'Di ba? Gatangis-tangis ka pa, kaguoy ka. Makurman ng ginasukot ka, hay. Isog ka pa manakakon. Oo. Hindi ka uting man na makita. Makaroon ba sa social media? Well, anyway, this one kasi, may kaangtanan man sa rondaya karang pahugam, no? Sa kapigaduhot pagpangabuhi naton matuod, hay. Mga kasimanwa naton nira, hindi da malikawan nga kinahanganan da maghugam, no? May naman ang ginagapahugam nga okay lang, hugamon mo, basta ibalik mo ang dayon doon nga kantidad. Pero may namatana nga nagapatubo. Ay malisod, sang kinilabi makaroon nagapahugam nga, as in, pang inamigo gata nga, kung 5,000 yung hinugam, may 5,000 man yung ibalik. Makaroon tabi, hay, agud madali ka makausoy at mahugaman, hay, ikaw lang mismo nagasuggest nga patubui. Tubuan ko galing, makaroon bang estilo, no? O encouragement para mapautang ka. Ay daya matangara, ibang matanara ng sitwasyon karato ini, ha? Okay. Paabot naton. Crime and Justice, Attorney Axel Casjofel, good morning. Daya akon nga problema. Nag-loan kakon, roamon nga kapitbagay. 50,000 pesos with 10% interest. Pinapirma ko kana it real estate mortgage ruana nga sakahan. Since 2022, asusta. Bubahod ang kwartara. Mula noon, what imo nakabayad kakon? Pilang beses gun ako nag-agto sa nang bagay, ginataguan na ako, na hambal nga nag-agto sa ibang bansa para magtrabaho. Ano po rumayad nga obrahon, attorney, para masukot ko ranggin pautang ka na? Salamat po. Yun. 50,000 pesos, 10% interest. Makumo 2022. Ano po? Ang kato second year high school po. Ang kato. 10% interest per annum per month pre. Walang nakalagay, attorney, 10% interest lang rung ana yung ginbutang. So, ang 10% interest would refer to annual. But the Annual. point is, ang lupa na isinanla, Oo. halimbawa, lagyan natin ng pangalan. Si Jose, nagsangla ng lupa kay Juan. Okay. Okay. Ngayon, si Jose, after na magsanla, binigay ba niya property niya kay Juan para si Juan ang magsaka? Wala eh. Kasi roana gat anak ka rin. Ginasukot na gat anak ko ano eh. Roanang pinautang 50,000 pesos. So, 10% interest. It presupposes, pre, nga kung doon nga ay daywang klase abiron, especially kung dayang nga yung mga kababo ka sa aton, pre. Tirahin ko muna itong anti-crisis. Yung anti-crisis na yan, kung halimbawa, ito sa mga kasimanwa natin, palagi ito bago natin sabton doon yung kuwan mo, pare. Ang anti-crisis is that sinanla mo yung lupa mo
halimbawa, si Jose, sinanla niya yung lupa niya kay Juan. Okay. Pagkasanla, diniliver ni Jose ang kanyang lupa kay Juan. Okay? Si Juan ngayon ang nagsaka ng lupa ni Jose. So, ibig sabihin, walang interest na dapat. No interest. Kasi pinakikinabangan yung lupa. Yes, pinakikinabangan ni Juan. At yan ang nangyayari sa atin. Hindi pwedeng i-foreclose yan ni Juan kahit na umabot pa ng 100 years, patay na silang dalawa, hindi mo pwedeng i-foreclose ang anti-crisis. Anti-critic engagement yan. Kasi, ikaw ang nagsasaka ng lupa eh. So yan, okay? So, marami yan sa atin. Yung anti-crisis na yan, anti-critic creditor. Hindi nila alam yun. Pero anong tawagan? Alili? Whatever. Ginasanla nga tapos yung lupa mo, itao mo sa pinagsanlaan o sige, ikaw anay mag-uma. Now, ang pinagsanlaan, hindi pwedeng magkaroon ng interest doon. Hindi pwedeng maghingi ng interest. Hindi pwedeng mag-foreclose ng property na yan. Dahil siya nakikinabang siya. Ganun pala. O equity. Ngayon, ito ngayon. Yung question natin na ito. Kasi tinitingnan ko rin yung angulo ang angulo na, halimbawa, nagsanla si Jose kay Juan ng rice land. O rice land. O, mati tayo mati ka mo. Rice land, nagsanla kay Juan. Okay. Pero, kung nag-ani at panipuro, produkto. Yung nakikinabang sa lupa ni Jose, siya pa rin. So, entitled si Jose ng interest pursuant to the agreement. So, yung 10% na yan, palagay ko pare, that is annual per year. Okay. Kasi kung mag 10% per month, ay hindi po pwede yan, bawal sa korte. Bawal naman yun. Sobra-sobra naman pagpamigos. Hindi pwede. So, kaya ang mangyari dyan, yearly, okay, 10%. Ngayon, ano ang remedy kung hindi magbayad? Sanla yan ha. Hindi foreclose ni Juan. Pwedeng i-foreclose. Yes. Kasi hindi foreclose naman siya, man mo na kinabang sa gugda. Kasi si Jose man gyapon nagaprodukto. Yes. Doon na nga to. So, doon na nga to, hagin paproduktuhan anan ni Jose kay Juan. Nga ni no interest. No interest nga dapat sukton dayang si Juan. Pero dayang ibang istorya nga na, the other side of the story, if si Jose ay imaw matagihapon, nagaprodukto sa anang sinangla nga gugta kay Juan, ay entitled si Juan nga manukot 10% interest per annum. Oo, saan nga kasulatan nga to. Okay? And then, kung hindi magbayad dayang si Jose kay Juan, ay pwede agalin ni Juan ipa-foreclose rung sakahan property nga to. Pero, what to do, attorney, sa pagpa-foreclose yung property? Okay. Ang foreclosure, dalawang klase yan. Depende sa kontrata. Pero normally, ang foreclosure, pinakamadali at pinakamabilis, extrajudicial. Hindi ka nadadaan sa korte. Paano yun? Extrajudicial foreclosure, dadalhin mo lang sa office ng clerk of court. Sa korte. Tapos ang sheriff, auction yung property mo pag hindi ka nagbayad. The sheriff's office at saka yung clerk of court office will notify yung may utang na gina-foreclose namon doon mo nga property dahil mayroong complaint, extrajudicial. Okay? So, pag hindi pa rin maghuwag si Jose, then there will be a public auction. May yun, may time frame yun, attorney. Yes, may notification. Kung hindi makita yung naka-publication, required yun mga publication and notification, personal notification. So may mga kwan yan. And because of that, once na makumply yan, public auction yan. Okay. Pag naibenta yan,
Yung Babayaran property na yan, siya, no? ang proceeds nun pupunta kay Juan. Normally, ang bumibili ng property ay si Juan, yung pinagsanlaan. Siya yung may pinaka-unang right to, ano ba, sa kanya unang ibibigay. Wala kasing bibili ng ganyang klase. Alam nilang magkakaroon ng Oo kaso. naman. Paano yan sino bibili niyan? Magulo nga yung property na yun. Kaya si Juan na lang ang bibili. So, kana isumbil. Ay, imawgid ka sunod. Nag-imawgid Pero ma actually, ba? normally, since siya ang nag-file ng foreclosure, Kanagid. extrajudicial foreclosure, siya ang nag-file, siya talaga So, paano ang computation plaintiff nun? Paano yung computation ng attorney? I-assess yung value ng lupa. No? And then, Depende sa kontrata. Idideduct na doon yung mga dapat singilin ni Juan kay Jose, idideduct na doon. Kung may remaining, yung remaining amount, ay dato lang din balance nga pagbayaran ni Juan. Ibalik na kayo sa Or kung pilat aro demand ni Jose nga value itgugta, ay dapat dato gidroan nga bayaran, nagsakalat din na ibalik do ano nga bagayran kay ano? Basis karon ay proceeds ng public auction. Not the demand of Jose. Not the demand of Juan. But the public auction, which is ang sale open sa publiko. Bisan sino mabakay. Pwede magbakay. Biskan sino, pero for sure si Juan lumabakay. Normally, walang bibili ng ganyan kasi alam nila magkakaroon ng kaso yan eh. So, iwas sila. Unless talagang tinundan mo lahat, ang mga legal angles na sureball ka, pwede. Pero, ordinary person, hindi papasok sa ganyan. Kaya ang bibili niyan si Juan. So, ang price ng bilhin ni Juan, normally, pareho lang sa price ng utang ni Jose. So parang ano lang, may parang utang na 1 million, 1 million lang ang tawad ni Juan. So parang quits lang yun. Hindi niya tatawaran ng 1.1 million. Ay, tutubo pa siya, no? Depende na lang siguro yun sa humanitarian consideration. Yan man iba namang usapan yan. Meron namang right of redemption. Okay. You can redeem the property, especially pag sa bangko, rural bank, o mga may 1 year to redeem after the public auction. Okay, meron parang ganun. Generally, there is a period of redemption. So, ang may-ari, kung halimbawa may pera siya, i-redeem niya. Bawa si Jose, kung may pera siya, i-redeem niya. I-redeem niya ngayon. So, babayaran na lang niya itong si Juan. Yes. Because karapatan niya yun eh. Yung right of redemption, marami dyan sa atin na sa mga bangko ba? Pag nag-foreclose ang bangko, especially yung mga farmers or what, may right of redemption ang farmers. Pero ano lang yun? How long does it take para ma-redeem parang property? Only 1 year. That's maximum. Generally. 1 year. Sa sud sa dag unya ron, malisod ako makakita at 1 million. Ay, imong obrahan karon ay nanda ka ni total wa gid pag-asa ibalik ibakunan da kay Juan ag ibaligyan dat 1.5 di mayroon pa silang 1.5. Oo, 1.5 ibaligya ko na baka 1 million na ng utang, so may 0.5 pa. Taon na kay Juan 1 million. Oo, may 0.5 pa imaw. Merong may 5 million pa, may 500,000 pang sobra savings imaw. Oo. Ay, abo galing remedy, abo galing option man attorney, no? Abo man galing siyempre kinahanglan naton nga abot ng kaso sa atong mga foreclosure ngaron. Abot ra akon karon nga haagyan nga kabilat tungguan taki. Abot iyat asa pusa ang ina. Pusang ina iniba. Hindi pusa rin ang anak. Pinapalitan ko na ng angti, ginagawa ko na lang pusang ina. Pusang ina, pusa rin ang anak. Kuting ang anak. Ayan. Alam niyo na yan, yung pusang ina na yan. Habang yan itaton niya sa bilog ng tagpagamati. Good day mga lords. Parang yung nangyari din dito sa parents ko.
may umutang, tapos ilang taon na ayaw na magpakita at nasa ibang bansa na. Hanggang ngayon, sila pa rin nakikinabang sa property nila. Pwede ko bang ilapit yan sa office ninyo? Parikoy, good morning. Buhat to gidor, saktong-sakto gidor Attorney Haron, gidor explanation ni Attorney Axel, parikoy. Nga, pwede siyang i-foreclose kasi sila yung nagpo-possess pa rin eh. Sila yung nagsasaka pa rin dun sa property eh. No? Foreclose. Foreclose, no? Extrajudicial court. Extrajudicial foreclosure. Foreclosure. Yun na lang yung pare ko. Yun yung magandang pwede natin pag-usapan yan. Oo. I'll give you time para mapag-usapan natin yan. Maganda rin to. Very sapul na sapul dun sa unang sa buwan na mano natin na katanungan, halin sa atong nga Kasimanwa, haraman, same scenario man natabo kanda. Migo man naton daho, sa neighborhood. Doon nga rin nga nasa abroad, wala na tayong pakialam dyan. Ang gagawin nyo na lang, i-publication. Compliance with the law, i-publicize. Mabuti nga kung wala siya eh. Buti nga kung wala para wala kang kalaban eh. Pagtaguin mo pa. Actually, dapat di mo na sabihin eh. Doon yung mga gatago. Pero may demand rin niya, may demand eh. Pero mangawa ka na lang pag sa publication yun, gugutaw mo lang gali, yaman lang gali mo sa Pilipinas, yaman lang gali mo sa Aklan. Ay, pagamanug, pre. Pero ang pasugiron mo, ginasukot ay uwaya sa ibang bansa, pwede mo dumagan, pero raanang utang, hindi na mabitbit dun. Daanang. So, we would suggest, definitely, kung may mortgage yan, siguro ang titulo na sa pinagsanlaan. Ayun pa, isa pa yun. Siyempre, mortgage yung the property So, siyempre, gidaron sa... Normally, kaya nga, yan, lesson na naman sa ating mga Kasimanwa. Dapat kunin talaga. Original. Original. Original nga titulo. Huwag lang yung photocopy. Wala yun, oo. Hindi yun. Yung original talaga, no? Para for legal purposes, no? Mga documents buyot ninyo, no? Kung kinahangan gid nga makaabot, no? Sa pa-close with property, no? Pagsukot with ninyo. Ang additional na reason para may safeguard. Pag mabuo mo original nga titulo, tago mo sa Register of Deeds kay Attorney Tesorero. Si Vic yata, Attorney Victor Tesorero. Doon, i-check nyo kung pareho yung kambal ba, yung titulo, kung pareho talaga. Kasi kung minsan may titulong hindi totoo, siyempre, ang gauge mo dyan, yung titulo talaga sa Register of Deeds. Yun ang totoo. I-check doon the authenticity. Counter-check doon. Bago tayo mag-proceed sa pirmahan. Ang sa pagdagawatan, iting ginahugam. I-sureball nyo muna. Para... Tuod, no? Nagiging lapses ron sometimes. No? Nga, nakahugam mo takimo, and then okay ka lang sa sa photocopy. No, agkuamat napapapati kang authentic rung titulo gintao kimo gali peke sa recto man gali pinaobra. No. Okay. Yan dapat Manila ron. Oo, dapat sigurado ka giding gali anay. So, klaruhon nato no sa aton nga nagapamati makaron no. So haturong option no. Daywa gali ra nga I know there's a lot of option pero do easiest thing to do sa mas madali nga pag-intindi kanamiton na explanation Attorney Axel. If the property is still in the possession, it naghugam kimo, so may right ka, no? Nga magsukot 10% o kung pila man nga percent do inyo nga pinirmahan per annum. No, kung mabuhay-buhay with attorney, agwat agabayad ka pinanago, that's the time nga magpa-sheriff ka na.
No? Tama, attorney? Extrajudicial foreclosure sa clerk of court. Extrajudicial foreclosure sa clerk of court. No? Din dobrahon. Pero kung sa pihak nga bahin, sa kabilang banda, kung rong kung rong nag-utang kimo, hay gin-turn over it a kimo, do pagsaka sa property, sa pagtanom, sa pag-ani, o not akimo, you don't have the right to ask for the interest. Kasi nagakita ka man sa property nga to. Tama, attorney? Natuon di imong interest. Natuon di imong interest. Oo. Pero the principal amount, paano na principal amount, namasingin? hindi gagalaw. Hindi gagalaw. Hindi gagalaw. Paano Hindi pag lugi? gagalaw ang principal amount. Paano, attorney, if the property hindi naman napapakinabangan, pero yung titulo nandun sa nagpautang? I mean, wala namang source of, di naman masaka, di naman yung area as long as in possession, ang nagpautang, bahala na siya kung anong itanim niya. Sa bagay. Sa kanya na yun eh. Pero kung masipag siya. Pero kung hindi niya nagamit, nakatingga lang din. But it was turned over to him. Wala pa rin. Hindi pa rin siya entitled sa interest. Wag niyo na lang tanggapin. Huwag niyo tanggapin para may interest siya. Kung sa tingin niyo naman hindi naman pwedeng sakahan. Pwede. Pero alam mo, lupa yan, may pakinabang yan kahit pa paano eh. Hindi pwedeng wala eh. Pero rin ibabiro, ang dagat na makapahugam and then mapatubuan, no? Di mataranda nga pangitanaan. Oo, nga ni hay. Di ka to. Hindi siya na magbaton. Hindi siya na magbaton. Hindi lang pag, possession it property, ano mo lang, i-deny mo lang. Oo, at saka pero safeguard, kunin mo yung titulo. Yun lang. That root title, kung ano man nga mga legal documents, dapat unat akimo bago ka mo pirmahan. Para unat tarai mo nga pagsukot inyong ginkasugtanan nga interest, I never accept do pag possess it a property. No? Okay. Oo. Basta takay mo titulo. About sa tanan daw. Salamat ko no, attorney, alam na namin. Thank you so much. Thank you sa information. Ganun pala dapat. Okay, attorney Kas Jofel, salamat gid makaron man iya kamon akon nga nanay. No nga nagpahugam ana man yaning gumankon. No galing hay nowhere to be found na. Kung magsukot ka sanda para maisog. Principal at ang ani amount o amon nga ginasukot, waon kami gagaga sa interest. Hindi pa mabayran-bayran. Okay, advice natin. Siguro walang kwan yan, walang mortgage yan. Hugam. Base. Okay, anong remedy? Para ganito. Ito iba naman to. Kung walang mortgage. Pag walang mortgage at hiram lang. Attorney, please. File ka ng sum of money, payment for sum of money and interest, and damages. Civil case. Sum of money, 1 million, plus interest, plus damages, attorney's fees, cost of suit, kargahan mo na. Pagkatapos, siyempre, mananalo ka. Ebidensya ka eh. Okay? Hindi ka pwede matalo dyan. Pag natalo ka, tangina. Pusang ina. Pusang ina, pag natalo ka. Sorry, dyan. pusang ina yun. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, sum of money, pag nanalo ka, i-auction mo yung property na in-loan sa'yo, whatever. Yun, i-public auction mo para ibenta, para mabayaran ka. Okay. Walang foreclosure, pero auction pa rin yan. Auction mo para mabayaran ka. Para pwede mo mabili. Ngayon, pag-file mo dyan, pare, pag-file mo ng kaso, i-list pendants mo na kagad.
Yung mga... Para hindi niya maibenta. Okay. Ang punto is, pag may kaso kayo ng civil, lispendence nyo na. Para hindi na makagalaw yan. Paano yung attorney? Like, small amount of money lang yung nahiram, pero daya 50,000 pesos malang man kunta, no? Hay mabahut ang bagay para kantara nga ni ginahingabot mananarong principal amount nga ra, no? I mean, di ba inform me, correct me if I'm wrong, attorney. Di ba merong small claims court? Something like that? Yan, pre. Small claims court up to 400,000. Oh, so pasok itong 50,000 niya. Oo, mas mabilis yan. Wala nang hearing. Pero anong gagawin, attorney? File ka sa MTC. Municipal Trial Court pupunta ka. Oo, tapos may mga small claims court. May kwan na yan. May format. Filling the blanks yan, pare. Okay. Pangalan, may utang, ganun lang? Wala nang sulat-sulat yan. Okay, ganun lang. Parang nag-apply ka lang ng trabaho sa isang kumpanya. Tapos yung small claims court na yung gagawa ng ng sila na, paraan. tatawagan din nila yung isa, mag-explain. Tapos, decision na. So, ano na yun? May sheriff, Mabilis. may sheriff pa bang involved yun? Wala na? Pag nanalo ka, pwede i-sheriff yung property nila. Okay. May maganda. Ang kwan dyan, hindi mo na kailangan abogado dyan. Sa mga nagtitipid at mabilisan lang. Paano ba naman pare? Kung yung abogado naman, yung sinisingil mo, 50,000, singilin ka ng abogado ng 100,000. Pusang ina naman. Di ba? Saan naman ang hustisya nun? Tapos gagastos ka pa sa appearance ng... Halimbawa sa atin lang, mura-mura dyan, 3,500. Kaya pala. Pag less than 400,000, pwede mo na siya small claims court. Okay. Maganda yan. Kaya yung ating mga kababayan, kung mga less than 400, small claims na, para hindi na kayo gumastos sa mga abogado. Magkano nga yung utang sa'yo? Ipa-small claims court natin, Marlo? Pwede rin pare, biyak-biyakin mo. Halimbawa, 1 million. Biyak-biyakin mo para tig 400,000 bawat complaint. Sige. Ito maganda. Gaugan niya pa at mensahe raton nga. Messenger ho. Ano man to? Alas 11:51. What happened? Bago ang kitang istorya, kamustahan niyang kita? O nga na 9 minutos ko ta. Abo-abo pa man ang gipahaom niya. 3 pa man lo ako niya legal question aton nga makasimanwa. Pero anyways, pilot episode pa lang naman to. Oo. Medyo hagan-haganan namon ni attorney. Mabitin-bitin pa kamo. Good next Saturday, i-shoot natin mas maabuon nga pangutana, mabilisang katanong at mabilisang kasagutan. And kung gusto nyo gid nga ma-explain yut mayad, bisita ya sa station. Open na open kami arms wide open namon kamong batunon. Para ma-explain kung ano rong gusto nyo ipangutana kay Attorney Axel. Marami gid na attorney kuya gid sa station no. Oo. Siyempre, kita natin doon anang decorum, agmanami doon kung emotional gid mo nga nagatangis-tangis gid mo nga nagasugid ug gitaas atong rating. Will accommodate yung ganyan Joke lang. Ramo walang purpose ka rin makabulig o tat iba. O tat iba kaming purpose ka ra ay wa man kami nagakinahangan yun ita maabong manggad Basta may hektar yang gugta at sa trinig may tangke, okay ta ka na. Anyway. Small claims siyempre. Ato sa mga nagapangutana kanton magkaroon about sa mortgage, no? Pautang nyo sa interest na turo sa band, no? Klaro pa kay rekto nga kung ano rong obrahon. But if you have a follow-up question,
i-private message mo lang kakon, ha? Agud, ako lang bahala kay attorney maghutik ag mag-istorbo kung ano rong kinahangan mo pang masayuran. But for now, hasta ni kami di karayan na attorney, no? Kalmahan na namon among first day makaroon sa muling pagbabalik sa masunod nga Sabado, mas mabugon nga mga concern ninyo ramon karang pagtrataron. Attorney, rin mo anay nga pag-goodbye yun? Okay, pre. Bago tayo may follow-up yan. Yung extrajudicial extrajudicial foreclosure, meron ding judicial foreclosure. Ay, dali lang. Maganda to extrajudicial foreclosure and at saka judicial foreclosure. Ano naman to, attorney? Sige, may... Gaagi sa korte ron. We can discuss this next time. Need lawyer. Need a counsel. Oh, yes, of course. Yan may lawyer na yan. Pag mga ganito, mga malaki-laki na to. Papayan ka na sa korte niyan, judicial partition na yan. Judicial foreclosure na yan. Judicial foreclosure. Ayun kanina, pag extrajudicial, wala kailangan ng lawyer. Wala na. Although may lawyer naman pala. Pag judicial na. Pag judicial, sureable na yan. Sureable na kailangan ng lawyer. Kailangan na ng lawyer. At may mai-recommend kami sa inyo. Ayan. Pero pag sa on-air, pro bono yan. No. Pag iya kita sa kalanginan. Ha? Oo, pero kung may appearance na dyan, may i-recommend kami ni Attorney Galing. Abo-abong magagaling na. Maraming magagaling na lawyer sa Aklan. Yan. Low profile lang. Pero just for you to have an idea, no, kung anong pwedeng gawin, no, ay hararong kanamitong nga venue. No, listen to us every Saturday, 11 to 12. Lizelle, good morning. Gandang tanghali. Kinyutanan na. Nasa Quezon City, nagpamati man ka ito na itong mga kasimanwa. Attorney, next Saturday again. Okay, salamat. Abog yung salamat, medyo nagkamustahan yung matan kita. Sang oras at anar nagtaliwan, perte. Pusang ina. Pusang ina. Na may pusang anak. Okay. Attorney, you have a great day ahead and thank you so much for today sa mga manami aga mapinuslanon ng impormasyon na share ni mo kamon. Thank you so much po. Okay, pre. Okay, thank you so much, Attorney Axel Gonzalez. Crime, injustice. Crime, injustice. Crime, injustice. Bao, sayod ko bitin na bitin rong tanan. Ngani kung mainyo na nga gustong ipangutana, libre na legal advice on air every Saturday, 11 a.m. to 12 noon. Crime and Justice with yours truly, Kasimanwang Jofel, Perucho Magpusawen, Attorney Axel Gonzalez. Aboy nga salamat mga kasimanwa. Till next Saturday, 11:57 na po. Bon appetit sa mga nag-ilabas makaron. Aboy nga salamat mga kasimanwa here in Aklan, in our neighboring provinces and around the world. Inyong ginapamatian na number 107.7 Energy FM Kalibo, a proud member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang pinakasikat na FM. Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw po at Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Crime, injustice. Crime, injustice. This time check is brought to you by Whirlpool. Whirlpool Home Appliances.
that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That time check is brought to you by Simply G. Simply G. Ang puti, ang lambot, amoy yayamanin. Simply G Perfumed Kojic Soap and Perfumed Kojic Lotion with SPF 20. Basta Perfumed Kojic Soap at Perfumed Kojic Lotion, Simply G. Simply G. Simpleng ganda. Life Extension Vitamin D3. Ano ang psoriasis? Ito ay isang autoimmune skin disease na nagkukos ng mapula at makate na scaly patches sa balat ng isang tao at common ito na makikita sa tuhod, siko, chest, and scalp. Napag-alaman na ang vitamin D, napakaraming maibibigay na iba't ibang health benefits at makakatulong talaga sa pag-treat ng several types of psoriasis. Kaya kung ikaw ay may problema sa psoriasis, mag-Life Extension Vitamin D3 na dahil nagpapahina ito ng pagkalat ng psoriasis. It also flattens yung mga medyo kumakapal na affected skin. Tinatanggal din ito ang scale. Also treats nail and scalp psoriasis. At kung Vitamin D3 ang pag-uusapan, dito tayo sa subok na ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Wow! Amoy yayamanin! Pati buhok mo may pabango? Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Introducing Simply G White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Combination of green and rye papaya enzymes. Mai-in-love ka sa bango at no lagkit feeling. Dobleng puti, dobleng ganda. Simply G. Simpleng ganda. Uy, ang ganda ng skin! Amoy yayamanin! Mga Mars, abot kamay na ang pagpapaputi with Simply G Perfumed Kojic Soap at Simply G Perfumed Kojic Lotion with